everything you've done for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord, really there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever? Delighted, overwhelmed, Lord, clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent. My heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. We're delighted to give you everything. Holy angels crown you our King. Treasures of this world to you will not compare. You know the number of the stars and call them all by name. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the
the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. Jesus, so Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hear your people sing, hallelujah. Hear the angels sing, hallelujah. Hear your people sing, hallelujah. Hear the angels sing. Holy, you are worthy.
Here's our gift for you, Bishop, all our pastors. Given by a God above, guiding us towards His love. Thank you, Lord, for your heart that is so true. All the sacrifice you've made and the tears you shed in prayers, He will see you through and bless the things you do. All we want is to hold you forever. All we need is to pray every day. Pastor, be strong. We are here all alone. Jesus will be a light. He's always at your side. You're His gift. Sing verse 1 again. Given by a God above, guiding us towards His love. Thank you, Lord, for your heart that is so true. All the sacrifice you've made and the tears you shed in prayers, He will see you through and bless the things you do. All we want is to hold you forever. All we need is to pray every day. Pastor, be strong. We are here all alone. Jesus will be a light. He's always at your side. You're His gift. All we want is to hold you forever. All we need is to pray every day. Pastor, be strong. We are here all alone. Jesus will be a light. He's always at your side. You're His gift. Good evening po sa inyo po lahat. Salamat po sa Panginoon for bringing us together today. And thank you rin po sa ating pong church family natin for journeying with me in faith. Higit sa lahat sa ating pong Diyos na buhay, maraming salamat po sa pagpapahintulot na makatayo po sa inyo pong lahat at gayon din po sa ating pong beloved Bishop Louie and Pastor Norma for the trust and opportunity. So excited na po ako to share God's Word with you ngayong gabi. Pero bago po tayo magsimula mga kapatid, like we usually do, yuko natin na ating pong mangulo, tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na muli makapag-aral ng mga salita mo. Dalangin namin, Panginoon, layo mo kami sa spirit of error. You feed us with your wisdom, your knowledge and understanding. At iyan mo yung spirit of conviction mo ang dumaloy sa puso ng bawat isa po sa amin. Ikaw po manguna sa iyong bang lingkod. Wala po akong magagawa kung wala ka. Samahan mo kami, Panginoon, magmula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Dalangin namin yung mga kapatid namin na galing sa trabaho at malalayong lugar. Katid mo na safe and sound sa kanilang mga tahanan. Nang sa gayon, umabot po sa aming pong pag-aaral. Basbasan mo kami and we claim the victory today in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, last week, we finished discussing Ruth. Ngayon naman po, we will proceed to the next person. And this time, we are going to talk about Caleb the Kenizzite. So, sino po ba si Caleb sa Bible? So, yung pong kwento ni Caleb, brothers and sisters, offers one of the most profound yet madalas po na na-overlook ng mga portrait ng divine righteousness na pinagkaloob po sa isang tao. Na kung tutusin po by origin, ay nakatayo po sa labas ng covenantal bloodline ng Israel.
Kaya nga po ang sabi po sa Numbers 32 verse 12, except Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite and Joshua the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. He was a Kenizzite by descent. Nilagay po siya ng kanyang lahi among the Gentile nations, originally inhabiting the land of Canaan. At hindi lang po yan, yung pong kanyang pangalan na Caleb or Caleb, in Hebrew means dog. Maaring ito po ay isang mapanlait na pagtawag or isang reference sa kanya pong dayuhang estado. At sa later Jewish tradition po at sa conversation po ni Jesus Christ sa Canaanite woman sa Matthew 15 verses 26 to 28, madalas po ang mga Gentiles po ay nire-refer sa aso or sa dog na nagsisilbing isang symbolic boundary na nagpapahiwalay po sa mga marurumi mula sa pinili. At para taglayin po ang isang pangalan ng ibig sabihin ay dog, sa kultura po nila ay maaaring nangangahulugan na ito po ay isang marka ng kahihiyan, pati ng mockery, or even yung pong bilang isang tagalabas na estado. So aside from that, sa ancient Israelite culture, ang mga dogs po ay hindi po kinukonsidera as pets or symbols of loyalty na katulad po sa panahon po natin ngayon. Sila po kinukonsider na pets sa panahon natin pero sa kanila hindi po. So instead, sila po ay kinukonsider bilang mga maruruming scavengers na madalas po sumisimbolo doon sa mga nasa labas ng covenant community. At ang Gentiles or ang kaaway po ng Diyos. Kaya nga po sinabi po sa 1 Samuel 17 verse 43. So the Philistines said to David, am I a dog that you come to me with sticks? Sabi ni Goliath. And the Philistines cursed David by his gods. However, this so-called dog was commended by God. Yun po ang maganda. Sa paano pong paraan? In Numbers 14:24. But my servant, Caleb, because he has a different spirit. Again, because he has a different spirit and has followed me fully, I will bring into the land into which he went, and his descendants shall possess it. So different mula po sa isang henerasyon na puno ng mga Israelita na nasa kanila po ang batas, nasa kanila po ang covenant at ang heritage, pero wala ang pananampalataya. Why? Itong mga salitang ito ay hindi po nagawa sa isang kawalan. Dumating po ito sa gitna ng isa sa pinaka-heartbreaking na national failure sa buong kasaysayan ng Israel. Sa kabila na nakita ng mga tao yung pong mga miracles po ng Diyos sa Egypt, nakita lang po nila lahat yan. Sa kabila ng natanggap po nila yung batas from Mount Sinai, at sa kabila na sila po ay inilid ng mga pillars of cloud at nung pong apoy, tumanggi pa rin po silang pumasok sa lupang pangako. Bakit? Dahil po sa takot na binalita po nung 10 espiya. Yet, sa pagkakataon pong ito, ng maramihang kawalan ng paniniwala at pananampalataya, ay tumayong mag-isa po si Caleb. Kasama si Joshua bilang isang tanglaw ng pagtitiwala sa Diyos. So ano po nangyari? Pinatahimik niya po yung mga tao at kinausap po silang maigi na umakyat po ng mabilisan at angkinin po at kunin po ang lupain sa Numbers 13:30. Meaning, Caleb's voice is a lone voice of courageous faith among a nation of doubters. Ibig sabihin ng boses niya po ay ang nag-iisang boses na matapang na pananampalataya mula po sa bansang puno ng pagdududa. Now, sa pagkakataon pong ito, ano po ang ibig sabihin naman ng different spirit na binanggit po kanina? Mga kapatid, the Hebrew word for spirit is ruach, which can mean breath, wind, mind, attitude,
or disposition. Habang ang mga tao po ay puno ng spirit of fear, ando ng complaint and rebellion. Pero ang spirito po ni Caleb was one of faith, submission, and vision. Yan po ang nasa kanya. Yan po ang nasa Caleb. Though parte po ng covenant ang Israel community at marami man sa kanila ang may tanda ng Diyos sa panlabas, pero sa loob po naman nila ay hiwalay o malayo po sa Diyos o malayo sa Kanya. Pero si Caleb po, ironically, ay naging modelo ng tunay na covenant faithfulness na nagpatunay na ang tunay na pagiging kabilang po sa Diyos ay hindi po batay sa lahi, kung hindi sa katapatan po sa Kanya. At ito pong principle na ito ay parallel po doon po sa New Testament na sinabi po sa Luke chapter 4 verses 25 to 27. Basahin po natin. But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah. Marami daw balo sa panahon ni Elijah when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. But to none of them was Elijah sent except to Zarephath in the region of Sidon, to a woman who was a widow. Verse 27, and many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet. Marami daw mga may ketong sa panahon ni Elisha. And none of them was cleansed except Naaman the Syrian. Dito po, ginulat po ni Jesus Christ, yung po kanyang hometown synagogue, sa pamamagitan po ng pagpapaalala po sa kanila na hindi po pinadala po si Elijah sa Israel. Kundi siya po ay pinadala para sa isa pong Gentile widow na si Zarephath. While si Elisha naman po ay hindi naman po ang Israelites po ang pinagaling, kundi si Naaman na isa pong Syrian. Now, ano po ang ibig sabihin ng mga ito? Ibig sabihin, God often works through outsiders. Take note, when insiders lose their faith. Pag ang mga tagaloob po ay nawawalan po ng pananampalataya. Ibig sabihin, madalas po kumikilos po ang Diyos sa pamamagitan po ng mga tagalabas kapag nawawalan po ng pananampalataya yung mismong tagaloob. Kaya madalas po kumikilos ang Diyos sa tagalabas. Kaya nga po sa Matthew chapter 8 verse 10, when Jesus heard it, He marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Dito po si Jesus Christ po marvel sa pananampalataya po ng Roman centurion. So ito po'y sumasalamin naman po sa kwento po ni Caleb. Napapiligiran man ng mga covenant people, yet hinighlight po ng Diyos yung hindi inaasahan. Ano po yun? Ang isang tao nang ibig sabihin ng pangalan ay dog, yet yung pong kanyang puso ay sumisigaw ng mayroong pananampalataya. Moreover, kung mapupuna po ninyo, if Caleb was a Kenizzite, bakit naman po siya pinahintulutan i-represent ang Judah, the royal tribe? Paano po nangyari yun samantalang isa po siyang Kenizzite? Ang sabi sa Numbers 32 verse 12, he was identified bilang the son of Jephunneh the Kenizzite. Why? Ang sabi po sa Genesis 15 verse 19, the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites. Ang mga Kenizzites po, sa hindi po nakakalam, ay kasama po sa listahan ng mga Canaanite people na sinabi po ng Diyos na i-dispossess o paalisin para ibigay ang lupa sa mga descendants po ni Abraham. Although, ang sabi po ng ibang mga Bible scholars, ang Kenizzites daw po were later associated sa Edomites, na descendants ni Esau na makikita po sa Genesis 36 verse 11, 15 at 42. Pero siya po ay napili para i-represent po yung tribe ng Judah. Kaya po sa Numbers 13 verse 6, ang sabi dito, from the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh.
Ito po yung pinaka-tribe na pinagmulan po ni David. And ultimately, from whom Jesus, the Messiah, would descend. Kaya nga po ang nakapagtataka, why would somebody with a foreign lineage ay mapagkakalooban ng isa pong posisyon of such trust, such authority, and inheritance? Paano nangyari? Or why? Or how did it happen? The reason is because God redefines identity through faith and obedience. Yung pong pagtanggap kay Caleb among the tribe of Judah ay tumuturo po sa mas malalim na principle ng banal na kasulatan that God's covenant is not restricted to bloodlines, but is extended to those who align themselves with His will. Meaning to say, ang tipan po ng Diyos ay hindi po limitado sa lahing pinagmulan, kundi umaabot po sa mga taong umaayon at sumusunod po sa kanyang kalooban. In which, nilatag naman po ni Moses yung pinaka-groundwork po para sa principle na ito. Kaya po sa Exodus chapter 12 verse 49, ang sabi po rito, one law shall be for the native born, and for the stranger who dwells among you. Sa madaling sabi, si Caleb po ay isang buhay na patunay ng pagtanggap at pagsasama sa pamamagitan ng katapatan sa tipan po ng Diyos. Although siya po ay pinanganak na tagalabas sa physical line po ni Jacob, siya naman po ay muling ipinanganak into the people of God sa pamamagitan ng pambihirang pagtitiwala at buong pusong pagsunod. In fact, sa Joshua 14 verses 8 to 9, ang sabi po rito, nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. But I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day saying, surely, the land where your foot has trodden shall be your inheritance, ang sabi ni Moses, and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. So pinagdidiinan po nito na si Caleb po wholly followed the Lord. Na isa pong phrase na ginamit po ng maraming beses para bigyan diin po ang kanya pong katapatan sa covenant. So isa pong katapatan na humigit pa po sa marami na ipinanganak sa mga tribo ng Israel. Therefore, yung pong kwento po ni Caleb anticipates the new covenant reality. Na ano po ibig sabihin? Na kay Jesus Christ, ang mga Gentiles, yung mga Hentil, ay nagiging fellow heirs with the people of God. Hindi po sa pamamagitan po ng genealogy, but by faith na ayon po sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 19. Siya po yung pinaka-typological bridge na nagpapakita po na yung po minsan na tinawag na tagalabas ay pwede palang dalhin papasok sa loob. Hindi lang para mabilong, kung hindi para mag-lead. Nakatulad po ni Ruth, the Moabitess, na binanggit natin or napag-usapan natin noong mga nakaraang linggo. Si Rahab the Canaanite and the Roman centurion with great faith. Kaya po, yung pong kwento ni Caleb ay inaalis ang kahit anong huwad na pagmamalaki sa lahing pinagmulan. At ine-elevate po nito yung pong pangunahing katayuan ng personal na pananampalataya at ang pagsunod po sa Diyos. Kaya po lagi natin pakatatandaan, ang sabi po sa 1 Samuel 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature. Huwag mong tignan yung kanyang panlabas, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance. Ang tao pirming sa labas nakatingin or panlabas tinitignan. But the Lord looks at the heart.
Pirming sa puso po pa rin nakatingin ang ating Diyos. Kaya po sa Romans chapter 2 verse 28 to 29, for He is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. But He is a Jew who is one inwardly, yung panloob. And circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Malinaw po na sinabi ni Apostle Paul na ang tunay po na Hudyo is one inwardly, yung panloob. So binigyan niya po ng bagong definisyon ng pagiging Hudyo, lumilitaw po rito. Na ito po ay hindi po isang bagay na dinedefine sa pamamagitan ng ethnicity, ng external rituals, or ng lineage, kundi ng inward transformation ng puso. However, kung titignan po natin ng Old Testament standards, he would be considered an outsider sa Abrahamic covenant. Yet, nung tumayo po ang Israel sa threshold ng Promised Land, hindi po yung 12 tribes ang nagpakita ng unwavering faith. But it was Caleb and Joshua, silang dalawa. That means, Caleb's faith, not his ancestry, made him an heir. So yung pong pananampalataya niya po, ang nagdala po para maging tagapagmana po siya. Now, at this point, yung pong theological parallel po ni Caleb at yung pong theology ni Apostle Paul sa Romans, particularly sa chapter 4 verse 5, draws directly kay Abraham. Pero yung pong pinaka-pattern ay nag-a-apply pa din po kay Caleb. Bakit ko po sinabi? Because just as Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness in Romans chapter 4 verse 3, si Caleb naman believed God's promise in the face of giants and doubt. Habang si Abraham was the prototype, Caleb was a reenactment na pinamumuhay po ang katotohanan na ang pagiging matuwid comes through faith, hindi sa family tree. So dahil dito, si Caleb po ay naging isang prophetic shadow sa claim ni Apostle Paul sa Romans chapter 4 verse 5. Basahin po natin. But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Sa madalit sabi, si Caleb po kahit na ungodly, sa standard ng Israelite, isang foreigner, uncircumcised at first, outside the lineage, was counted righteous and worthy. Why? Because he believed. Ang kwento po niya ay nagpapakita po sa atin that faith has always been the real marker of God's people, even before Jesus Christ. Kaya po ang commendation po ng Diyos kay Caleb ay base po sa kanyang inward posture. Yung kanyang spirit at hindi po yung kanyang outward identity o yung panlabas na pagkakakilanlan na in-anticipate naman po nito yung pong grafting in ng mga Gentiles sa Romans 11 na nagpapakita na ang nagmamatter po talaga ay yung pong trust in God, not tribal status. And most of all, yung pong buhay po niya foreshadows the gospel message. Sa paano pong paraan? First, the unrighteous may be declared righteous by trusting in God's word. Ano po ibig sabihin? Yung pong mga hindi matuwid ay pwede palang ideklarang matuwid sa pamamagitan ng pagtitiwala po sa salita ng Diyos. Kaya po sa Acts chapter 10 verses 1 to 4, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God, isang tao na may takot sa Diyos, with all his household, who gave alms generously to the people. Nagbibigay siya ng alms sa mga tao.
and prayed to God always, pirming nananalangin sa Diyos. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in. Nakakita siya ng angel, ng vision. And saying to him, Cornelius, ang sabi sa kanya. And when he observed him, he was afraid, natakot po siya. At ang sabi and said, what is it, Lord? Ano po yun, Panginoon? Tanong siya. So he said to him, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. So ito po mga talatang ito ay nagpapakita po na ito po si Cornelius fear God, which ay isa pong sign that he trusted God. Kaya po sa Acts chapter 10 verse 5, now send men to Joppa and send for Simon whose surname is Peter. Ang sabi ng angel, send Peter to his household. Ito po ay nagsisilbi as an open door for him and his household to become righteous from being unrighteous by trusting God. Sinasalamin po nito ang mga outsiders po na naging insider because of trusting God. Dahil sa pagtitiwala po sa Diyos, naging insider po sila. Pangalawa, foreigners may become family not by circumcision or ritual, but by the circumcision of the heart. Kaya po ang sabi po sa Romans chapter 2 verse 29, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart. Meaning to say, yung pong mga dayuhan ay maaari maging kapamilya hindi po sa pamamagitan ng circumcision or ritual or literal na circumcision, kundi sa pamamagitan ng circumcision ng puso. Kaya po sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, therefore circumcise the foreskin of your heart and be stiff-necked no longer. That means, sa Old Testament pa lang po, bukod sa outward circumcision, ay binanggit na po niya ang inward circumcision. Old Testament pa lang, sinasabi na, which is the circumcision of the heart. And in the New Testament, binigyan din po ito ni Apostle Paul at sinabi po kung ano po ang circumcision of the heart. Sa Colossians chapter 2 verse 11, in Him, you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So, meaning, ang ibig sabihin ng circumcised heart is putting off your sinful or old nature performed by Jesus Christ and not by human hands. Ibig sabihin, sa bawat message na naririnig po natin mula sa mga preachers or sa pastor na galing po sa salita ng Diyos, ay unti-unting nase-circumcise po ang heart po natin or unti-unting nababago. At nagiging tunay tayong anak po ng Diyos, hindi lang sa panlabas na anyo. Hindi po ito yung pagsisimba every Sunday, or yung pong pagbabasa ng Bible, or even watching our GBS every Thursday, or attending our Bible study, or our JET, ang ating pong Joshua Encouragers team. Pero sa loob naman ng bahay ay ang sasama naman po na ugali. Mura na mura, ang taas ng pride, o dili kaya gawa pa rin ng gawa ng kasalanan, intentionally. Hindi po ganyan. Alam niyo po, pag sinabing circumcision of the heart, inwardly nagbabago. Kaya, kung anong nakikita mo sa panlabas niya, ay yun din po ang makikita mo sa panloob niya. Mabuti pa rin, maganda pa rin, maayos pa rin. Na maihahalin tulad po natin sa pagkain na luto po yung labas pero hilaw po yung loob. Kaya po iniluluwa po natin. Pero, masarap po kung luto yung labas at lalo na po ang loob. Kaya po sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, ang sabi rito, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul that you may live.
So ang tunay po na Kristiyano ay meron pong internal spiritual identity. Ano po yun? A circumcision of the heart, which means a total change of heart. Thirdly, obedient faith is the distinguishing mark of God's people, even if it comes from the most unlikely places. Ano po ibig sabihin? Ang masunurin pong pananampalataya ang natatanging tanda ng mga tunay na anak ng Diyos. Kahit ito po'y magmula pa sa mga lugar o taong hindi inaasahan. Katulad po ni Abraham sa Romans chapter 4 verse 3. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Paano niya po pinatunayan kanya pong pananampalataya? Sa James chapter 2 verses 21 to 24. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Nung inoffer niya, sinacrifice niya anak niya si Isaac sa altar. Do you see that faith was working together with his works? Nakikita mo ba na yung kanyang pananampalataya ay trumatrabaho kasama ang kanyang gawa? Actually, yung gawa po dito is obedience, and by works, faith was made perfect. Sa pamamagitan ng kanyang gawa, ang faith was made perfect. And the scriptures was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. And he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Ibig sabihin, yung pong faith with obedience, yan po ang tunay na pananampalataya. Yung works na sinasabi po rito ay yung pong pagsunod. Yung pagsunod po niya, yung obedience niya na kailangan meron pong faith with obedience na katulad po ni Caleb sa Numbers 13 verses 28 to 30. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses. Pinatahimik ni Caleb yung mga tao sa harapan ni Moses. At ang sabi niya, he said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. So sa mga tao po, ang mindset po nila, hindi natin sila kaya. Malalaki sila, mga higante sila, ang tibay ng pader nila, malalakas sila. Pero para kay Caleb, let's go up, not down, and take possession. So meaning to say, yan po yung faith with obedience na gusto po ng Diyos. Yung pananampalataya na may kasamang pagsunod. Faith with action or obedience to the Word of God or to His promises. Yan po yung sinasabi sa atin that we have possessed His promises of blessings, healings, and miracle by that faith with obedience. Sa madalit sabi, yung pong pananampalataya po at pagsunod po ni Caleb, at hindi po yung kanyang bloodline ang nagdala po sa kanya into the inheritance. Hindi po. Kundi yung faith at obedience po, yan ang nagdala sa kanya. Siya po ay naging isang buhay na rebuke doon sa mga ipinanganak into spiritual privilege na sumablay naman pong maniwala. Alam nyo, truth be told, hindi po mag-a-advance ang kingdom of God sa pamamagitan ng pedigree. Kung hindi, ito po'y mag-a-advance sa pamamagitan ng pananampalataya at ng buong pusong pagsunod po sa Diyos at sa mga salita niya. At yan po ang tinuturo po sa atin ni Caleb. Hoping ngayong gabi ay na marami tayong natutunan po sa kanya, higit sa lahat sa kanya pong pananampalataya na nandun po yung pagsunod. At alam ko po, lahat po tayo ay kinausap po ng Panginoon.
Kung minsan po kasi mga kapatid, marami po sa atin, tataas ang pananampalataya, puro pananampalataya, ando na faith, pero hindi naman po nasunod. Ang mas maigi po pala ay meron na po tayong pananampalataya at nasunod pa po tayo. So yan po importante po sa atin. Kasi sayang po yung faith po natin kung hindi naman po tayo nasunod sa ating Panginoon, lalo na po sa mga salita niya. So importante yung faith at yung pong obedience po natin, magkasama po yan. Kaya salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe. Hoping na ito po ma-apply natin sa ating po mga pang-araw-araw na buhay. Sa bawat pag-aaral natin, bawat Thursday na naririnig natin salita ng Diyos, pilitin po natin na maisap-puso po ito para sa gayon magagamit po natin siya sa ating po mga daily lives. So minsan pa mga kapatid, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. Yuko natin po ang ating pumaulo. Tayo po manalangin. Lord God, minsan pa kami po nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa napakagandang mensahe. Salamat Panginoon dahil na hindi mo ginawang batayan ang lahi lamang upang tawagin mong anak at iligtas. Sa halip, binuksan mo ang iyong puso upang tanggapin na maging ang mga hintil na kagaya po namin sa iyong kaharian. Lord, help us to experience a total change of heart. Kung meron pong matitigas po ang mga puso po sa amin, palambutin mo po ito. At kung meron naman po sa amin na nangihihina sa pananampalataya, ay kaawaan mo at gisingin mo muli. Lord, again, we thank you for this message that will surely be a tool para tulungan po kami to pursue the circumcised heart that you desire. Lord, maraming salamat. Ito po'y samot na langin namin. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, yung pong kwento po ni Caleb is truly a reminder sa ating pong lahat that God has always been willing to accept us, willing to help us, and most of all, willing to call us His children. Noon pa man, at lalo na po ngayon. Kaya po sa ating po mga first-time viewers, narinig po natin ang kapangyarihan po ng Diyos, yung pagdating po sa kanyang redemption. Kailangan lamang po ay maniwala at magtiwala po tayo sa Kanya. Kagaya ni Caleb at maging sa panahon po ni Abraham, hanggang sa panahon po natin ngayon, kung saan naisabuhay na po ang gospel. Kaya lang po ang tanong, ano po ba yung gospel o yung pong gospel of salvation na tinutukoy po natin? Na siya naman po magiging susi ng ating pong redemption at magdadala po sa atin sa tunay na pagbabago sa ating buhay. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. Kailangan po yan, tatlong yan, ay sampalatayanan po natin at paniwalaan po natin. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto, tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala sa death, burial, and resurrection, kailangan sundin po natin ito. Hindi tayo matatapos sa believing, hindi rin tayo matatapos sa pananampalataya
kundi kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Take note, be baptized in the name of Jesus Christ. Mabautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, dami mong kasalanan, mabibigat na kasalanan sa ating Panginoon. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, nakatulad na napakinggan po natin, the Lord looks at the heart. Yan po ang tinitignan ng ating pong Panginoon, yung puso po natin, yung taos-puso ng pagsisisi. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Kahit gaano pa kabigat ang nagawa mo, patatawarin at patatawarin ka ng ating Diyos na buhay. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ay babautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng repentance, sa pagsisisi. Pangalawa naman, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito pag-aalis ng dumi ng katawan, kundi pag-aalis po ng kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. So dyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po, naayon po sa Romans 8:11, gayon din po sa Titus 3 verse 5. Po si Jesus Christ naman po, siya'y namatay, inilibing sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na magmuli, tayo naman po'y mababago na po through receiving the gift of the Holy Spirit. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kainaan. Kahit ako meron. Minsan pinipilit natin magbago, perhaps yung mga masasamang ugali, or kung may mga bisyo tayo, pinipilit natin magbago, 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati, nahihirapan ka, tapos babago ka ulit, tapos babalik ka na naman sa dati. Bakit pabalik-balik ayaw ka magbago na lubusan? Bakit? Kasi sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses, at yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito, kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin ito, andun po yung taos-puso na tayo po yung nagsisisi at humingi po ng tawad sa ating Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe,
for us na masagot and to give you further instructions. So next week, mga kapatid, do not be absent and do tune in as we are going to talk about the second part of this story entitled Caleb, the dog who dared to take the mountain. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you will find my rest. You are in control. Holy Spirit, touch every soul in this place, God. Ano mang pwesto sa buhay nila na hindi na nila kayang kontrolin. Panginoon, pinalalaya po nila sa iyo. Brother, sister, release those things you cannot control. Release it to God now, right now. Let Jesus have it now. Let Jesus control it. Hindi mo yan kaya.